Alas 6:30 ng umaga sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, isang Latin na misa ang inabutan ko. Nasa harapan kami ng tinatawag na edicule kung saan nakapaloob ang libingan ni Hesukristo. Nakapangingilabot isipin na ilang hakbang na lang, mapapasok ko na ang sinasabing pinakabanal na lugar para sa mga Kristiyano. Sa loob ng edicule, una naming binisita ang tinatawag na Chapel of the Angel, kung saan sinasabing nakita ang anghel na nagsabing muling nabuhay si Kristo. The stone where the angel sat on the resurrection day. So we are at the tomb of Jesus. So here I have risen, I am with you still. I have laid your hand upon me. Too wonderful for me this knowledge. Hallelujah, hallelujah. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Habang Spirit. nagdarasal, kumakabog ang dibdib ko dahil nasa tabi ko lang ang maliit na lagusan ng libingan ni Kristo. Hindi nagtagal, nasilayan ko na rin ang libingan. Natatakpan ito ng marmol para maprotektahan ang bato na sinasabing pinaghimlayan kay Kristo 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa ibabaw ng marmol, merong altar para sa misa at iba pang seremonya. I would like to pray for the Filipino nation, for the leaders, our countrymen all around the world. Let's pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Nakamamanghang isipin na nasa iisang lugar lang kami ni Jesus, kahit pa may 2,000 taon sa pagitan namin. Mahirap ipaliwanag, basta ang pakiramdam ko, kasama ko siya. Sa loob ng libingan, masisilip ang bato na nagsisilbing katibayan na dati itong kuweba. This is the rock. That means there's been a wall here before. This was a cave before a grotto where Jesus was buried. Now they just opened this one and they found the truth that it is really a cave, a grotto. Kung nakapagsasalita lang ang mga batong ito, marami pa sigurong kwentong maririnig. Mga kwentong nabaon sa pagdaan ng panahon. Matapos ang hindi malilimutang karanasan sa libingan ni Jesus, pinuntahan ko naman ang mga lugar na may kinalaman sa kanyang pagpapakasakit. Isa dyan ang Garden of Gethsemane kung saan nagdasal si Jesus bago siya ipako sa krus. These are 8 2,000-year-old trees. These trees are called Roman olive trees. They don't die. Jesus, after the Last Supper, he came here and Jesus prayed here. Father, if it's your will, that this cup pass away, but not my will, but yours be done. Katabi nito ang Church of All Nations na naitayo sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Sadyang madilim sa loob ng simbahan bilang pag-alaala sa gabing balot ng kalungkutan at paghihirap si Jesus habang nagdarasal. Makikita ang malaking bato sa harapan ng altar na kung tawagin ay agony stone. May paniwalang dito nagdasal si Jesus. Ayon sa Biblia, sa tindi ng kanyang pagdarasal,